Update, di pa rin sila tumatahimik. Maingay pa rin sila kung naririnig nyo yun. Good day po sa inyo lahat mga fellow campers and Happy New Year po! Sa video pong ito, dadalhin po namin kayo sa isang magandang probinsya dito sa may Central Luzon. At pupuntahan po natin ng isang campsite dito na may katamtamang laki. Minsan mahangin. Yan, tignan nyo, ang hangin, no? Minsan naman mainit. Ngunit ang talagang pinunta namin dito ay ang kanilang malinis, malinaw at malamig na ilog. Ngunit sa kabila ng kanyang kagandahan, mayroon pa ring mga di kanais-nais na pangyayari. Ay, dami na masyado. May nagpapatugtog doon sa may harapan namin, may nagpapatugtog din. Dalawa yung music na napapakinggan ko. Maingay pa rin sila, yan, naririnig nyo naman. So, update po, alas 12 na ng gabi. Meron pang part kanina na mas maingay sila. Kaya, ano pang inaantay nyo? Sit back, relax, and enjoy! Hello! Yahoo! Ito na naman ang tropang Maki. So ngayon, alam nyo naman, magka-camping na naman kami. After po na bisitahin namin yung mami ni Glenda dito sa Gimba. By the way, ito po yung bahay nila sa Gimba. Nandito pa kami. Dito sa Google Map, ayan, aabutin kami ng almost 4 hours. Since aabutin kami ng almost 4 hours, 11 AM dito sa may Gimba. So, kailangan namin makarating ng before sundown. Kasi, syempre, para makapag-setup ng maayos-ayos habang may liwanag pa. Game na tayo. Yes! Magka-camping na naman kami, Kart! Ready ka na, Kart! Ito si Kart, ilang araw nang naburyong dito sa bahay. Hindi makasyado makalabas eh. Anyway, so see you sa campsite. See you! So ngayon po, pupuntahan po namin ng isa sa mga paborito namin puntahang probinsya dito sa may Central Luzon. Ito po ay ang Zambales. Marami pong dahilan kung bakit gustong-gusto namin pumunta dito sa may probinsya ng Zambales. Isa po sa mga dahilan kung bakit po namin gustong-gustong balikan itong probinsya na to ay ang kanilang magandang daan dito. Siguro marami din po sa inyo ang mag-a-agree na maganda ang daan dito sa may Zambales. Patag, maluwag, at masarap umovertake.
Pero maging responsable po sana tayo sa ating pag-overtake para iwas disgrasya po. At dahil maganda ang daan dito sa may Zambales, inabot lang kami ng halos 3 oras sa biyahe. Walang aberya, smooth na smooth ang aming biyahe. Kaya naman nakarating kami agad dito sa may Botolan. Eto na po kami. Yan yung arko ng Botolan. Tapos bago mag-arko, yun, Kahuwa Kalia. Alright. Hey. Meron pang bajajaw. Pagkanan nyo po dito sa may daan ng Kahuwa Kalia, mapapansin nyo po na rough road po siya. Pero patag po siya. At sa tingin ko po, kahit anong klaseng sasakyan po ay pwedeng makapasok dito. Hindi ko lang po alam kung pag malakas ang ulan, baka ibang storya na po yun. Pero sa tingin ko po, matigas naman po yung kanilang lupa dito. Siguro maliit yung chance para ikaw ay mabaladaw. Problem number 1. Maganda sana yung pwesto, kaya lang daming langgam. Pwesto na ang ganda na napili namin. Ito yung napili namin. Ayun yung CR. Rapid lang, nasa likod lang namin. Tapos ayun yung ilog. Kaya may langgam dun. Sa aming pagdating dito sa may Kahuwa Kalia, agad kaming namili ng pwesto. At sa unang napili namin, maganda sana siya. Kaya lang, maraming langgam sa pagpupwestohan ng aming tent. Kaya naman naganap kami ng iba pang pwesto at ito po yung aming napili. At ito po ay katabi lamang ng unang aming napiling lugar. Sinubukan ko rin pong libutin ang buong campsite para makapamili pa ng ibang pwesto. Ngunit dun sa kabilang side ng campsite ay wala pong masyadong puno, kaya magiging mainit po. Ngunit sa aking pag-setup ng aming awning, mayroong hindi magandang nangyari. Sa kasamang palad po, bumagsak po ang aming awning na hindi ko naman po na-balance yung dalawang pole, kaya kasalanan ko po ito. At bumagsak po dun sa aming fender ng aming Montero. Kaya po ito yung naging resulta. Tinamaan ang awning. Tinamaan? Ayun o, dent. Visit, gastos na naman to ah. Pakita mo nga. May napapansin po ba kayong hindi ka nais-nais niya sa aming gamit, mga kaibigan? Ayan o. Yun. Tinatanggal niya. Dala po namin yung JBL. Pero hindi po kami kakanta. Game na. Ba't sinabi mo? Kunwari kakanta tayo. Ayan, kakanta po kami mamaya. Tahimik po kasi dito, kaya mag-iingay kami. Tingnan niyo mamaya. Biro lang po yun, mga kaibigan. Ang totoo niyan, yung JBL po ginamit namin nung Pasko nung kami ay bumisita dun sa mami ni Glenda. Pero ang totoo rin po, mamaya-maya, pagdating ng gabi, meron pong kababalaghang mangyayari dito. So, ganun pa rin. Ito lang na bago. Yung bago namin upuan. Ito, yan. Ito naman yung... Itong inflatable bed na to, bago yan.
Pero, yun yung dati kasing in-order ko, sumisingaw siya. So, ito, pinalitan nila, bago ngayon yan. Tapos, dito naman yung magluluto si Glenda. Sana naririnig nyo ako yung mic, sana hindi masyadong... By the way, pasensya na po din sa aming mic. Kasi, naninibago pa lang kami sa pagsisetup eh. Hindi namin alam kung tinetesting pa namin kung malakas ba to. Yung dati kasi mga nagre-reklamo. Yan, katulad yan, nilalakasan ko siya. Hello? Sound check, sound check. Sound check, sound check. Pagsapit po ng gabi, ito na po ang oras para makapag-relax-relax at lasapin ang katahimikan ng gabi. Weather na antay-antay namin, lumalamig na siya. Pero sa mga madalas na nagka-camping at sa mga sumusunod sa mga rules and etiquettes ng campsite, meron kaming isang tunog na kapag narinig namin ay kinikilabutan na kami. Alam niyo po ba mga kaibigan kung anong tunog yun? Ito ay ang The Bluetooth is connected. Sigurado po ako na kahit sinong camper ang makarinig nun ay talagang kikilabutan. At ito po ang nangyari sa amin sa unang gabi namin dito sa may Kahuwa Kalia. Update, di pa rin sila tumatahimik. Maingay pa rin sila kung maririnig nyo yun. So, update po. Alas 12 na ng gabi. Maingay pa rin sila. Meron nata may birthday doon. Teka, nakita nyo ba yun? Maingay pa rin sila. Ayan, naririnig nyo naman. Meron pang part kanina na mas maingay sila. Nagsisigawan na sila kanina. Definitely, puyat na kami dito. Alas 12 na. Si Glenda hindi na makatulog dito. Andito kami sa loob ng tent. Bali, misilip na ako doon sa bintana namin. So, definitely wala nang rules dito. Hindi naman binabawal nung wala naman ako narinig na may sumita kanina. Kasi hindi naman sila tumahimik eh. Kasi kung merong sumita kanina dyan, malamang at sa malamang tumahimik na yan. So, ito siguro yung Kahuwa Kalia na to. Campsite siya, pero at the same time, parang resort din siya. Pero tatanungin natin bukas yung rules nila. Hindi siya talaga yung camping site na mahigpit sa rules regarding sa tahimikan, mga ganun. Lalo na sa gabi. I-update ko po kayo bukas kasi try na yung matulog kahit maingay sila. Ayun, nagiinuman, nagtatawanan. Good morning po. 6:19, 6:20. Mahangin pa din. Sarap ng tulog ko kahit maingay sila. Kahit maingay sila doon. Hindi po sila natulog. Grabe. Walang tulog-tulog. Alright, good morning. So the sun is up already. Medyo late kami na gumising kasi napuyat. So tama-tama. Sinet up ko na yung aking solar. Nakasaksak na siya doon. Tapos andito na siya nakasaksak kay Blue Yeti. Kaya lang hindi nag-charge. Why. Nagising na ang Reyna. Mahangin pa rin po siya. Sarap ng hangin. Sinabihan naman pala sinabihan po ng kagabi yung taga-pamahala. Ano ba yan? Katiwala pala yung mga tao. Kasi launa nang iingay pa eh. Doon. Tapos meron bagong dating dito. Setup namin. Yan, tignan nyo ang hangin, no? Pinatay ko na yung electric. Parang yung Japanese style, ah. Ang linaw, oh. Si Kurt kanina pa gigil na gigil. Ang linaw, oh. Ito yung galing ng Camp Kainamayan na ilog. Sa aerial view po, makikita po natin na katabing-katabi lang po ng
Camp Kainumayan ang Kahuwa Kalia at bakod lang po ang pagitan nila. At ang ilog po na nasa Kahuwa Kalia ay galing po sa Camp Kainumayan. So kung may mga umihi dun sa dito tutuloy yan. Yun nga. Yung tingin ni Kurt, oh, grabe oh. Parang basang-basa mo yung mata niya eh. Gusto niya na magtampisaw eh. Pa. Ano yan? Yung view namin, oh, dalawa yung view namin dito eh. Yung sinasabi ko sa yung bundok na yan. Saka yung sa likod namin dito yung ilog. Diba? Dito po mga kaibigan sa location namin, meron pong malapit na CR. Pero meron din pong CR doon sa kabilang side ng campsite. Ito po yung malapit sa entrance. Ito si Kurt. Oh, grabe makatingin si Kurt. Grabe makatingin si Kurt. Oh. Say hello. Oh. Ano yung paawa effect? Diba? Sabi niya gusto na daw niya mag-swim. Kaya na. Ito na yung tinidor mo. Nagre-record ba yan? Last year po ng summer, pinuntahan po namin ang campsite na katabi nito, ang Camp Kainumayan. At dahil po mainit at malinsangan ng mga panahon na yon, the best talaga itong lugar na to para sa panahon na yon. Iisa lamang po ang pinanggagalingan ng tubig dito sa may Camp Kainumayan at sa may Kahuwa Kalia. Ito po ay ang ilog ng Bukaw River. Kung ikukumpara po natin ang ilog sa may Camp Kainumayan at dito sa may Kahuwa Kalia, sa Camp Kainumayan po meron po silang simento sa may magkabilang gilid na kung saan pwede kang umupo at tumambay. Mas marami rin pong puno. Sa Kahuwa Kalia naman po wala po siyang simento sa magkabilang gilid na parang natural landscape talaga. At para sa akin po parang mas maluwag ang feeling kapag walang simento sa gilid. At dito naman po sa kabilang side ng Kahuwa Kalia, medyo konti lang po ang puno dito kaya konti din mo ang pumupwesto. Lunchtime po. Late lunchtime. Ulam namin Init ba dyan, sir? chicken sisig. Diba? Kain. Uy, kaya na. Oo, ah. Ito. Go, 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 go. Ay! Puti kamay ko. May chicks ako. Go, go. Parehas ng chinelas ni AZ. Sabay chinelas ka. Ayan. Kasi yung phone. Go, 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 go. Laman dito. Hindi ako na malapit. Dito ka. Ito. Sabi niya, saks to ni Mami eh. Ayaw ko bitawan. Give. Kurt, oh. Kurt, oh. Alam ko na, dalawang ganyan. Ganun mo daw siya, Mac. Ganun mo daw siya matuturuan eh. Dalawang ganyan. Gusto mo kuha pa ako ng isa? Ayun, oh. Nakita niyo, oh.
Kurt, oh. You're steady. Bigay mo yan. Bigay mo agad. Yan. Spoil na spoil eh. Sana ako rin ginaganyan mo. Halika rito. Tutuyuin kita. Balik mo yung damit mo na hindi mabasa. Nakakaingit ka naman kahit. Halika, babasain mo na kita tapos ano. Kailangan paliguan mo muna ako. Kaya nga, balik mo muna yung damit mo. Ano naman, ang beding bebe oh. Kakatapos lang po niya maligo. Tubig eh. Linaw. Dami na po namin dito. Tumami na. Siguro yung iba rito ano lang, day tour no. May nagpapatugtog doon. Mabuti na lang dito sa kaliwa namin nila. Tapos doon sa may harapan namin, may nagpapatugtog din. Kanina pa ako natatempt na gamitin yung aking JBL dito eh. Pero sa isang banda naisip ko ano magiging effect, ano ang pagkakaiba ko sa kanila kung mag-iingay din ako, yeah. Bago po kami matulog, nilapitan ko at sinubukan ko pong kausapin ng maayos yung mga campers sa kabilang side. At nakiusap po ako na kung maaari ay bawasan po ang kanilang ingay sa pagpapatugtog. Mabuti na lang din po at sila po ay magalang na nag-respond at pinatay na rin po ang kanilang music. Pagsapit naman po ng umaga, habang po kami ay nagliligpit ng aming mga gamit, meron pong isang lumapit sa amin na lalaki na kasama po dun sa mga campers na nasa tabi namin. At siya po ay isang balikbayan na isang overlander sa California. Napansin niya po kasi yung aming tent na very unique and simple design. At tinanong din niya kung saan po gawa ito. And according to him, yung mga kasama niya ay mga pamangkin niya at mga pinsan na sinusubukan niyang i-expose sa nature and camping. Kaya tinuturuan niya din ng mga etiquette and rule sa camping. Kaya shoutout po kay Sir Prince at sa inyong mga kasama. Okay, so kung tatanungin nyo naman po kami kung babalikan namin ang campsite na ito, the answer is yes. Pero kailangan lang po siguro na magkaroon sila ng matibay at consistent na rules dito sa kanilang campsite. Lalong-lalo na pagdating sa katahimikan at kaayusan. Alright mga kaibigan, kung kayo po ay nakaabot sa video na ito, nako maraming salamat po. Sa mga hindi pa po subscriber namin dyan, baka pwede pong humiling ng konting oras ninyo. Please hit that subscribe button and notification bell. And don't forget to like. Thank you so much for watching guys. See you on the next video. Peace.